Alright, episode 19 of season 3 ng Musical Local Podcast. Another episode na naman, no? Medyo mahaba tayo hindi nakapag-episode pero heto na ngayon. Ngayon na episode na to, kasama po natin ang frontman and unclean vocals of TNG and Now You Make Me Angry. Please help me welcome Francis Alden. Maraming salamat, man. Salamat sa pag-ano sa akin dito. Salamat sa pag-invite. Sobrang okay lang. Kayo, kamusta kayo dyan? Okay lang naman. Kayo dyan sa kuwan. Sobrang okay lang, men. Chill lang. Ito, mga nagpe-prepare para sa mga parating na shows. Yun ang mga pinagkakaabalahan. Yun kasi tutugtog din kayo ng Rakrakan at sa Hong Kong at sa China, sa TNG. Oo. So, well, medyo busy doon. Parang bukas. Nasa Rakrakan kami bukas ng TNG. Yun. So, before tayo mag-start, tol, punta muna tayo doon sa Genesis, Nax Genesis. Nung simula. What get you into music? Parang mga bata pa lang mahilig na ako sa music kasi parang dito sa bahay namin, mahilig mag-sound trip yung AirPods ko eh. Lalo na pag mga weekend vibe, yung maglilinis kayo ng bahay magkakapatid, tapos may mga music. So magkaiba eh. Yung tatay ko medyo classic rock. Yung AirPods ko, nahilig siya sa mga R&B, yung wave, hip-hop. So, doon pa lang na-build na yung interest ko talaga sa music. So, hanggang paglaki, sobrang mix din ng pinapakinggan ko. Pero kung sa pagbabanda naman, nag-start ako mga 12 years old ako. Grade 6. So, parang, kasi, wala kumbaga, hindi ako sobrang galing sa mga sports eh. So, kailangan ko ng libangan ko na kailangan kong gawin na, dapat may isa ako mapili dito na mag-excel man lang ako. Chess, hindi pwede. Hindi ako magaling sa chess. Scrabble, hindi ako magaling sa Scrabble, ganyan. Sakto, may mga group of friends din ako na naghahanap ng interest na gusto din nila mag-excel. So, nagkausap-usap, tayo natin magbanda, ito yung gagawin natin, gayahin natin yung napapanood natin sa Mix, sa MTV, ganyan, sa Channel D. So, banda kami noon hanggang noon na kumakanta pa ako eh. Pero tumagal-tagal, parang sinabi din sa akin ng dati kong kabanda na, Dan, parang hindi bagay sa'yo kumanta, parang hindi maganda boses mo pag kumakanta ka. Grabe naman. Parang, sabi ko na rin, okay, siguro hindi nga, no? Nung time na yun, medyo napapakinggan na ang mga maingay na banda na may sigaw. Ano yung trip nyo dati, tol? Yung pinakauna mong banda? Nung pinakauna talaga, nung grade 6 ako, siya, parang mga Sandwich, okay. And Kamikasi. Ayun lang, ayun pala yung makikita natin sa TV sa Mix eh. Tapos nung mga nag-high school, first year, second year, third year, ayan na. Doon na pumasok yung pwede ka na mag-download sa LimeWire, pwede ka na sa iMeme, yung nakapag-discover ka na ng mga foreign na banda. So yun, hanggang nauwi na sa mga maiingay na banda, Devil Wears Prada, Escape the Fate, gano'n. So yun, hanggang sinabi sa akin na, Dan, parang hindi bagay sa'yo kumanta. So parang nai-realize ko, okay, sige, gusto mo, itong kanta natin na to, isigaw ko na lang lahat mula una hanggang dulo. Hindi ko nakakantahin, isigaw ko na lang. Sabi niya, pwede, parang, kaya mo ba yun? Pwede ba yun? Try natin. Tang! Nung nagawa ko siya, yun na. Sabi ko, okay, ito na gagawin ko lagi, sisigaw na lang ako. Hindi na ako nakakanta. Kasi, simula nun, parang sigaw na pinaggagawa ko. So simula nun, tuloy-tuloy na din? Tuloy-tuloy na, hindi na ako tumigil. So sa TNG and Now You Make Me Angry, paano ba nagsimula yung mga bands mo, tol? Now You Make Me Angry, nagsimula sa Nima, nasali ako sa Nima mga 2013 or 14 ata. Mga 2013, 14, mga ganun. So, mga parang 10 years na ako sa Nima eh. Pero ang Nima dati, banda na talaga sila. Okay. Banda na talaga sila. May sumisigaw talaga sa kanila and all, ganyan. Tapos ako, bagong lipat ako dun sa lugar nila, sa Malolos. Tapos nag-aral ako dun sa school nung pinag-aaralan din nila, sa BSU. Tapos bumuo ako ng banda ko dun, tapos may banda sila, hanggang nagkasabay kami sa isang gig. Tapos, sakto nung time na yon, parang nag-delay na yung vocalista nila, yung sumisigaw sa kanila. So yun, hanggang nag-meet kami doon, inalok ako, kung trip ko sumigaw. So yun, inaral ko yung kanta nila, nag-click. Tapos TNG naman, 2017 naman siya nabuo. Kasi may shop kami dati, na clothing shop siya.
na ang may-ari ng pwesto na yon si Mike, yung gitarista namin sa TNG. So ngayon si Mike, may binabantayan siyang rehearsal studio sa tabi din ng shop namin hanggang nagkaayaan silang dalawa ng dating drummer na mag-open jam sila. Silang dalawa nag-open jam. Hanggang nakisali ako, pumasok ako sa loob ng studio. Sabi ko, yun ang ginagawa nyo. Open jam kami. Sige, pero ako ng mic. Sabay ako sa inyo. Kaming tatlo yun. So yun, nung open jam na yun, nabuo namin yung light tsaka fee. Spang. Nagtuloy-tuloy na siyang gano'n. Sabi, tangina, pwede natin tuloy ito. Okay natin gawin ito. So yun, hanggang naghanap-hanap na kami ng mga members namin. Kaya, pang. Ganun siya nabuo. So ano naman yung Gantol? Writing process nyo sa both bands, magkapareho ba o magkaiba? Sobrang magkaiba. Sobra. As in, baliktad talaga. Sa Nima, ang nagsusulat ng kanta sa Nima si Jeff tsaka si A. Yung magkapatid, yung vocalista tsaka yung nagbe-bass. Sila nagsusulat. So from yung riff na gagawin, yung mga riffs, yung melody ng kanta, yung lyrics. Tapos minsan, ang nangyayari na lang, pag nasa studio na kami, ilalatag na lang sa akin ni Jeff. Na then, ito yung parts mo, ito yung sigaw, ito yung lyrics. Pero, ikaw na bahala sa phrasing kung paano mo siya gustong isigaw. Tapos, pwede mo rin palitan kung may gusto kong palitan ng mga salita. Parang ganon yung setup sa Nima. So, pagdating ko, okay, sige, okay, aralin ko na to, sige. Sa TNG naman, ang songwriting process ng TNG, nabubuo siya sa jam. Pag nag-open jam kami. Walang start, walang end na parang, okay, magsimula tayo dito sa gantong tunog. Wala. Basta may magigitara lang, sasabayan ng isa, habang tumutugtog na siya, habang nagpo-progress yung open jam, ayan na, sinusulatan ko na, sumisigaw na ako, nag-phrasing na ako. So minsan, matatapos yung open jam ng isang kanta lang, matatapos siya ng, sabi mo, 8 minutes, 9 minutes. So ngayon, sasabihin namin, masyadong mahaba. Sige, try natin. Kung naalala nyo pa yung ginawa natin, open jam natin ulit. I-clear na lang natin. Tapos tatry namin ulit. Tapos pang, sulat. Iba yung may susulat. Tapos ayun, hanggang mabuo siyang kanta. Ayun, ganun siya. Tapos kada jam na lang, naiiba-iba na lang siya kada jam. So sa TNG tol, ano ba yung influences niyo? Kasi iba lang kasi yung dating ng parang post-hardcore. Yung ganun. Oo, no? Hindi nga rin namin alam kung ano kami. Kung post-hardcore. Di ba parang ang hirap din? Hindi rin namin alam eh. Pero ang pinaka-influence siguro namin, Envy. Hollow John. Ayun, siguro. Ayun. Tapos, as a band, ayun lang siguro. Tapos kaming anim, iba-iba na. Iba-iba na. Kasi parang kung papansin ninyo, parang pag tumutugtog ang TNG, may kanya-kanya kaming mundo eh, kaming anim eh. Parang wala kaming pakialam sa isa't isa eh. Na parang ako gusto ko may space akong sarili ko na nandito lang ako, ito lang gagawin ko. Kayo, bahala din kayo kung anong gagawin nyo, bahala kayo dyan. Pero alam namin na magkaka-connect kami, parang gano'n. So siguro sa banda, ayun, yung dalawa lang na yun, Envy tsaka Hollow John, siguro yung pinaka-influence ng TNG. Noong 2022, ni-release nyo yung album nyo na God, right? And yun sa Nima naman, nag-release kayo noong 2021 ng EP. So, any upcoming releases ba sa mga bands mo? In the upcoming future? Sa Nima meron. May album na lalabas. Sa Nima, alam ko 12 songs ata. O 10. 10 to 12 songs yung tapos na. Pero parang i-record na lang. I-record na lang siya. Sa TNG naman, katulad ng God, 5 years in the making yung God eh. Yun ko lang nalaman. Ganon siya katagal eh. Kasi dahil din nag-pandemic din naman. Pero nga dahil nga, hindi namin inuupuan yung kanta eh. Kumbaga nabubuo nga yung kanta pag nasa studio lang kami. Sinubukan namin yung setup na, tara tambay tayo, gawa tayo ng kanta sa bahay. Open. Parang, alam mo yun, yung typical na gagawa kayong kanta magkakasama, na nakatambay kayo. Walang nangyayari. It's either may magugutom sa amin, may tatama rin. Okay, labas na lang tayo, mag-ramen na lang tayo. Okay, tara, merienda na lang tayo, kain na lang tayo, tambay na lang tayo. Pero kasi pag nasa studio kami, iba eh. Dahil trato namin sa kanya, trabaho eh. Okay. Ayun, kaya parang tagal din. So sa TNG, meron kami sabihin na natin mga 1, 2, 3, 4. Mga 4 na bagong kanta. 4 na bagong kanta. Na yung iba natugtog na namin sa gig, yung iba hindi pa. Pero
magbabago pa kasi siya eh. Oo. Kumbaga, yung tinugtog namin siya sa gig, yung bagong kanta na yun, sure ako, susunod na gig, mag-iiba na naman yung tunog niya. So, hindi namin din minamadali. So, feeling ko, matatagalan pa bago maglabas ulit. Nung nag-interview tayo, sabi mo, may release kayo sa August ba yun? O sa July? Tuloy pa ba yun? Yung ano na yan, nilabas namin yung Bliss. Yung Bliss tapos na siya eh. Matagal nang tapos yung single. Parang ang naging ano ko na lang is yung timing lang. Parang ayoko muna siyang ilabas. So parang ang nauna pa namin nilabas yung music video ng We. Ayun. Pero yung bagong... Yung music video na ano, yung parang unique din nun kasi hindi sa Pilipinas lang. Yun ba yun? Oo. So yung kwento naman doon, ito naman yung kwento doon. So parang... Kasi nag-i-Instagram ako. Hawak ko yung Instagram ng TNG. Okay. Check out to. Kasi ako din parang nag-aasikaso ng marketing ng TNG eh. So ginagawa ko, titingin ako ng mga paborito kong banda na taga-ibang bansa. Ito, pwede nyo rin gawin to. Sige. Titingin ako ng mga paborito kong banda sa ibang bansa. Tapos titingin ko sino yung mga nagko-comment sa kanila, nagla-like sa kanila. Tapos ngayon, pag feeling ko na, tangina mong okay tong listener na to kasi lagi siya nagko-comment. So at the same time, ang idea kasi, pag finalo ko to at na-check out niya yung banda namin, matitiripan niya kami kasi nga may parehas kaming parang may parehas kaming gusto, which is yung bandang fina-follow niya talaga, na fina-follow din namin. So ayun yung ginagawa ko. Pang nagpo-follow ako. Hanggang may nag-follow back na isa, tapos nagkakwentuhan kami, fan daw siya ng TNG. Tapos biglang snap na yung idea sa isip ko na parang, paano kaya kung ayahin ko to gumawa ng music video? Kasi taga-Russia siya. Tapos yung pakiramdam ng We, parang ang lamig-lamig na ang sakit-sakit. Tapos inispatan ko yung IG feed niya, yung spot niya sa lugar nila, sobrang ganda talaga, sobrang okay. Yung halatang wala siya sa Pilipinas. Parang ganung vibe. So yun, hanggang in-open up ko sa kanya na, okay ba sa'yo na gumawa tayo ng project, ganyan-ganyan, ito yung naiisip ko, ito yung storyline na pwedeng gawin, ganyan-ganyan, ito yung kanta, familiar ka ba dito sa kanta na to? Sakto, paborito niya yung We. Pero ang pinaka-main parang concern niya is, mahihain siya. Sabi niya, di ko alam kung kaya kasi mahihain ako, never naman ako nagsiselfie, never akong lumalabas sa camera, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, paano to? Kailangan ko i-boost yung confidence niya, ganyan-ganyan. So ngayon, nakipagkwentuhan ako sa kanya pa na parang sinabi ko na, kung may sitwasyon ka na ganito na marerelate mo sa kanta, na baka maramdaman mo siya, ganyan-ganyan, na hindi mo naman kailangan kumuha ng friend mo na mag-shoot sa'yo kahit mag-isa ka lang, ito, bla 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 bla. So sabi niya, sige, thank you, parang binus mo yung confidence ko, feeling ko kailangan ko rin itong gawin para sa sarili ko, para maano ko rin yung, alam mo yan, yung pakiramdam niya, na maano, sabi mo, wow, sobrang okay mo. Nung ginawa niya, sinag niya sa akin yung mga clips. Tapos kami na yung nag-edit dito sa Pilipinas. Dito na namin in-edit. Okay. Parang puro clips lang yung sinag niya sa amin. Nung unang editing, parang may kulang. So bumalik ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba natin idagdag tong part na to? Ito. So yun, nabuo siya. Sobrang ganda. Ayun nga, sobrang kakaiba experience niya na makakonect tayo sa ibang tao. Lalo sa yung parang napaka-imposibleng mangyari, di ba? Na parang posible siya pero hindi siya gagawin ng lahat eh. Hindi siya, alam mo yun, yung iba pwede isipin na sayang yung oras mo, kaya wag na, ganyan. Sobrang nakaka-amaze lang din na na ibang lahi, na hindi siya Pinoy, na na-appreciate yung music mo, na nagustuhan yung idea mo, tapos at the same time nag-work kayo together, na alam mo yun, sobrang ayun nangyayari yun. This year, nag-tour kayo sa TNG, all around the country, right? May kayo sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. So how was the experience tol? Ano ba yung mga unforgettable moments sa tour niyo? Sobrang dami. Pero yung pinaka-feeling talaga overall dun sa tour is sobrang saya. Sobrang sarap. Sobrang saya niya, sobrang sarap niya. Kasi nga, una sa lahat, parang di naman biroan, pero sobrang bilis lang namin pinag-usapan ni Jax na magtutour kami. Parang may isang gig lang last year ata yun na nagkasabay kami sa Matchbox sa QC. Na parang nagkabiroan lang kami na parang tour tayo next year.
gawin natin to. Ito, pasal tayo dito. So, nung moment na sobrang bilis lang namin nag-usap saglit. Tapos ayun na, pang! Tapos tuloy-tuloy na siya nangyari. Then, sino contact dito? Pang. Tapos si Jax, ang dami kakilala ni Jax. So, ayun na nangyari. Ganyan. So, ayun yung pinaka gusto kong feeling sa kanya. Sobrang saya. Tapos mga unforgettable na moments. Yung sa Bacolod, unforgettable din yung sa Bacolod. Kasi parang yung nangyari dun sa gitara ni Mike na parang mukha siyang scripted pero hindi eh. Parang doon lang ako nakarealize ng parang talaga isang jigsaw puzzle na pinagkabit-kabit sa harap ko eh. Yung pangyayari. Na kasi parang ang nangyari nun, basta nagpaikot si Mike ng gitara eh. Pagpaikot ni Mike ng gitara, natanggal yung strap lock ni Mike, pumilapan yung gitara, pagbalik sa kanya ng gitara, sira na. Tapos nakita ko ibang mga tao doon, parang hinaharot yung gitara ni Mike. Parang hinaharot-harot nila, parang ginagalong-ganon nila, ginaganon. Tapos nung binalik kay Mike, hinagis ni Mike sa harap ko. Nakita ko doon, sira na. Nung time na yun, parang nandun din ako sa zone ng TNG na tugtog namin, nagigil na rin ako. So yun, parang sinubo ko yung mic kong gano'n, kailangan kong gano'n, kinuha ko yung gitara ni Mike, tsaka ako, pang! Okay. Nakita ko yung video, bro. Yung ni-smash mo yung guitar. Akala ko din scripted yun eh. Oo. Kasi nga, una sa lahat, hindi siya pwede maging scripted kasi second song pa lang namin yun eh. Walo yung tutugtugin namin eh. Walang dalang extra gitara si Mike eh. So, siyempre, kung scripted yun, kung pangalawang kanta nyo pa lang at sinira ko na yun, di na ako makatugtog na ibang kanta namin. Dalawang kanta lang, di ba? Tapos pangalawa, ay nga, hindi na nakita sa video nga kasi, yung pagkapaikot ni Mike ng gitara, tumilapon sa NC, tapos naputol yung gitara ni Mike. Natanggal yung parang tanuhan ba? Ayun, naputol yun, natanggal yun. So, ang natira lang sa gitara niya, yung hawakan na gano'n, tsaka yung parang pinakakatawan. Ayun lang. So, ayun, isa yun. Tapos, so, ano na yung ginamit ni Mike na guitar, bro? May nagpahiram sa kanya. May nagpahiram sa kanya na taga Bacolod. Tapos, after ng set, parang sinilip namin yung, kasi may nabasag kami. So, kailangan alam mo, kami nila Kuya Jed. Pero sobrang babait nila. Wala akong masabi. Lalo na sa inyo lahat, tol. Sa lahat na nag-asikaso inyo sa tour, wala akong masabi talaga. No rush, hanap tayo ng pwedeng gumawa nito na makakuha tayo ng pinakamura, ganyan, papalitan natin yung salamin kasi nabasag. Okay, Kuya Jed, sige. So, nakatawa pa, parang gusto nilang kunin yung gitara ni Mike. Parang iwanan na daw namin dun yung pira-piraso ng gitara ni Mike. At i-display daw nila dun sa ano nila. Okay. So, isa sa mga nakakatuwa nangyari din sa Bacolod. Sa yung venue. Tapos sa Iloilo naman, ako, pinaka-na-enjoy ko sa Iloilo yung hindi ko alam anong lugar siya eh. Basta yung kalsada doon na maraming building. Siguro yung city ng Iloilo na yung naglakad-lakad kami sa gabi. Isa yung sa mga na-enjoy ko. Kasi ang dami ko naisip din na mga bagong kanta noon, bagong lyrics. Naglalakad ako doon sa Iloilo. Tapos sa CDO naman, unforgettable sa akin yung after namin tumugtog dyan, rumekta na kami ng airport. Oo nga, no? Kasi akala namin, na-book namin 5 p.m. 5 a.m. pala yung na-book namin na flight pa uwi. So after ng show, dumiretso na kayo ng airport? Di na ako nagpalit ng damit nun eh. Di ba pawis na pawis kami nun? Pawis na pawis tayo nun dahil di ba yung init, ang sarap-sarap ng init nun. Pagutang na, diretso ba? Diretso kami ng airport na, doon kami nagpahinga saglit. Tapos pag uwi namin dito, natulog lang kami, tapos kinagabihan nun, may gig kami ulit. Oo nga. Ayun, tapos mayroon pa, ano pa ba? Sa Gumaka Quezon, unforgettable din yun. Kasi ayun yung time na may malakas na bagyo eh. Nabaha na talaga sa Malolos, ganyan. So tumuloy pa rin kami. Kahit na bumabagyo na, nakalubog na ibang bahay ng mga tropa sa amin, iba sa amin, lubog na yung bahay. Hindi naman sobrang lubog, pero pinasok na ng tubig. Pero tumuloy pa rin kami, kasi nga, iba yung pagmamahal namin sa pagtugtog Passion. Parang, hindi namin siya pwedeng ipagpalit kahit saan eh.
So yun, nakakatawa siya. Kasi as in, pagdating namin doon, sakto kami na yung tutugtog. Tapos kami na rin yung last band. Pang, tapos na. Tapos umuwi na rin kami. Bumiyahe kami ng 7 hours papunta. Tumugtog kami ng 30 minutes. Tapos umuwi na kami. Siguro tumambay kami ng 30 minutes. Sabi mo, 1 oras lang kami nagstay sa Gumaca. Sa Quezon. Tapos umuwi na rin kami ulit. Alam mo yan? So parang, sabi ko nga, pag nag-uusap kami ng kaming anin na, parang hindi pa pagmamahal tawag sa ginagawa natin na to, di ko alam kung ano. Hindi ko na alam kung ano. Di ba? Pabiyahe ka ng sobrang tagal. Tapos tutugtog ka lang ng saglit, tapos uuwi ka na rin. Pabiyahe ka ulit ng matagal. Tapos ibang bahay ng members ng TNJ, lumubog na lang ba? I mean, yun lang. Yun nga reason eh. Talagang mahal yung ginagawa nyo. Pinasok na ng tubig. So, ang ginawa nila JB, yung mga gamit nila nakalagay na sa ulo nila. Yung mga cymbals, gano'n, o kaya mga snare nila, yung gitara, yung effects. Kailangan nila tumawag ng tricycle, blah, blah, blah. So, ayun. So, iba talaga. Yung tour nyo, hindi pa ba natapos yung leg? Hindi pa. Kasi meron pang may Cavite, may Bicol, may Cebu, may Bohol. Naghahanap din kami ng tutulong sa amin sa Davao, kung paano kami makapunta ng Davao. So, ayan. So, sana kung may nakikinig man na, kung napanood nila to, di ba, sa Davao, Cebu, Bohol, gusto pa namin i-try. Gusto namin dumuwit dyan. So, next year? Next year yun. I-game namin yun. Sa Now You Make Me Angry naman, may plans ba kayo na mag-tour din next year? Meron. Meron din. Meron din. So, plano namin, Forgetting 69. Tsaka Nima. Kami dalawa, magsama naman kami. Since taga dito lahat kami, taga Bulacan. Ano ba yung plano nyo tol? All around the country din? Katulad nung TNJ? Ayun din gusto namin. Kasi nga, manyari sa CDO nga di ba? Pag nababasa ko nga, yung huling chat natin, di ba? Parang, Nima, try naman natin Nima. So, yung gusto namin i-try yung CDO, Iloilo. So, feeling ko kaya naman eh. Feeling ko kahit paano may nakikinig naman siguro kahit konti sa Nima. Alam mo yun. Pero sa Nima, nagtutour na kayo noon? Luzon lang. Pinaka nangyaring tour namin. Parang sinama kami ng snake fight. Kakasimula pa lang ng snake fight nun eh. Kasi nag-tour sila. So, kasama kami nun. Tsaka Sirens. Kaming tatlo yung parang magkakasama sa tour. Pero di pa kami nakapag Visayas, Mindanao, hindi pa. I think na-discover ko yung Nima. Kasi ako, nakikinig din ako ng mga easycore na bands nun. Kahit ngayon naman nakikinig din ako kasi naghahanap ako noon na may Pilipino kaya nga mga easycore bands, no? Nga hindi taga CDO. Kaya doon ko na alaman yung, Now You Make Me Angry at may album na sila. I think yung unang na pakinggan ko na kanta nyo yung When She Turned 18. Kaya tumatak yun sa akin eh. Astig din yun. Sobra no? Yung kanta nga ng Nima, kunyari ngayon ako, parang 30 years old na ako. So, kumbaga, lipas na ako dun sa teenage years namin sa Nima. Pero, pag tumutugtog ako sa Nima, hanggang ngayon na 30 na ako, pag narinig ko yung kanta ng Nima, iba yung pakiramdam ko talaga. Bumabata ako. Feeling ko bumabata ako. May ganun siyang effect eh. May ganung magic yung kanta ng nila Jeff. Yung pagkakagawa ng kanta nila Jeff. May ganun siyang magic sa kanya. Na pag pinakinggan mo siya, may certain memory kang maaalala sa kanta na yun. Na dati pa, na parang, nalala ko. Parang na to. So, yun yung parang magic sa Nima naman. So, basta, may iba. Magkaiba eh. Iba yung magic ng TNJ, iba yung magic ng Nima para sa akin. Magkaiba silang parehas. So, ito, tol, medyo personal to. Yes, sir. May time ba nga nasabi mo sa sarili mo na titigil ka ng pagbabanda? At paano mo naman yun na get over? Nararamdaman ko siya ngayon eh. Totoo lang. This past few months. Seryoso man. Nasi-feel ko siya lately. I feel ko siya na gusto mo na tumigil. So ngayon iniisip ko lang baka face lang to ng, alam mo yun, baka naaaning lang ako, baka nag-overthink lang ako ng mga bagay-bagay, o kaya baka namimiss ko lang yung mga kabanda ko. Yan. Pero ayun nga, kung sa totoo, nafe-feel ko siya
This past few weeks. Siguro last month. Nagsimula last month. May feel ko siya. Tinatamad na. Hindi naman tinatamad eh. Parang ayoko na muna. Parang gusto ko muna tapusin tong taon na to. Gusto ko na matapos tong taon na to. Tapos next year, magpahinga muna ako. Ganyan. Naiisip ko siya. Promise, naiisip ko siya. Pero iniisip ko lang din na baka maging unfair. Kasi yung mga kabanda ko, baka di naman yung nafe-feel. So siguro normal siya na may isip natin. Normal na ma-burnout tayo. Normal na maramdaman natin na parang ayaw mo muna, tigil ka muna, ganyan. Normal lang yan. So sa tuwing nararamdaman mo na gusto mo nang bitawan siya, siguro mas okay na isipin mo agad yung makakasama mo sa banda. Kung ano yung mag-feel nila, kung ano yung mararamdaman nila. Tapos pag tsaka mo timbangin, gusto mo ba talaga o ayaw mo. Ganyan. Pero ayun yung totoo nararamdaman ngayon. Medyo na-feel ko na gusto ko muna magpahinga next year. Ayun yung totoo nararamdaman. So, yun. Parang sumiryoso ng gana. Saglit. Nag-iba yung atmosphere bigla, no? Nag-iba atmosphere. No? Pero ayun siya, man. Ayun siya, yun yung nararamdaman ko ngayon talaga mismo. Ayun. Maraming nangyayari ngayon. Maraming nangyayari na feeling ko sa sarili ko din eh. Kailangan ko rin nag-correct sa sarili ko siguro. Alam mo yun. Yung mga kailangan akong gawin. Ayun. Tsaka pinaka natatakot kasi ko na mangyari is ayaw ko dumating ako sa point na ginagawa ko na lang yung pagbabanda kasi nai-imagine ko na trabaho ko siya. Na kailangan ko na lang. Kasi dapat ini-enjoy yung gano'n eh. Yung every moment pag nagbabanda ka. Alam mo yun, na kailangan ko siyang galingan. Hindi, gagalingan ko na lang. Gaganda ko na lang yung sulat ko. Ito, gagawin ko na lang yung trabaho. Bibigyan ko na lang yung best ko. Alam mo yun, ayun yung natatakot ako na, fuck, nafe-feel ko na ba to? Ito na ba yung nararamdaman ko ngayon? Na sa mga past na tugtog ko, na parang ito na ba yun? Ito ba yung nafe-feel ko? Parang trabaho na lang ba to? Gusto ko pa rin ba to? Ano ba nangyayari? Ganyan. Alam mo yun, so feeling ko yun yung nakakatakot lang na nakakatakot lang din. Pero feeling ko face lang to na dadaan sa akin. Kaya nang sabi mo ganina, I think lahat naman ng mga musicians, nagbabanda, dumadaan ng phase na yan eh. Pero kung sa akin lang, I think hindi ko gusto yung at the end of the line, parang nagsisisi ako kasi bumitaw ako at umalis ako sa banda ko. Tapos sila nag-i-enjoy na, tapos ikaw bumalik na yung fire mo na gusto mo na rin magbabanda. Sana tinuloy ko na lang, sana hindi na lang siguro ako napadala nung alam mo yun? Mismo, gets. Gets, super gets. Sa feeling ko kapag kumbaga parang, pag ako, kunwari, sabihin natin na nagtuloy-tuloy nararamdaman ko na gusto ko nang tumigil. Feeling ko, ayun na yun. Feeling ko, di na ako gabanda ulit. Feeling ko, ayun na yun. Parang di na ako babalik. As in, pag tumigil siguro ako magbanda. As in, hindi na ako gabanda kahit kailan. Ayun na siguro yung ultimatum ko na. Focus ako dito sa mga ibang shit na ginagawa ko. Alam mo yun? Pero feeling ko normal lang. Feeling ko na lang din ako. Parang napag-uusapan din namin to eh. Nakakwentuhan ko ibang kabanda ko sa TAG. Kaya kwentuhan kami minsan. Ito yung nararamdaman ko lately, ganyan. Feel ko to. So feeling ko kulang lang din sa banding, gano'n. Kaya, lang din eh, na parang sa sobrang dalas namin magkita, isa din siguro yan eh. Walang familiarity na. Oo, tol, di ba? Parang di na namin isa't isa kasi dalas namin araw-araw yung magkakasama dati. Diba? Utang ina, kayo na naman kasama ko. Magkakasama na naman tayo. Gano'n. Ano yan? So, ayun lang naman siya. Pero feeling ko normal siya. Tsaka okay din siyang mapag-usapan din. Kasi baka nafe-feel din siya ng ibang mga tao. Alam mo yun, sa banda nila na okay lang, normal lang. Normal lang na ma-feel mo na parang napapagod ka na, nababurnout ka na, ganyan. Ibig sabihin siguro nun, good job ka. Kasi napapagod ka eh. Di ba? May ginagawa ka yun. May ginagawa. Ginagawa mo yung passion mo, yung gusto mo. Yun. Binigay mo yung best mo. Kaya ka medyo napapagod ngayon. At okay naman din yung
from time to time, nagre-rest ka, hindi ka muna tutugtog. Pero, alam mo, babalik ka pa din. Hindi naman yung aalis ka talaga nung iiwan mo yung passion mo. Kasi, maybe, mag-regret ka sa huli. So, yun. Mismo. Pwede, di ba? So, ito tol. Both bands mo ngayon ay active sa scene. So, how do you make time naman dun sa... May pamilya ka na, di ba? So, Yes, sir. How do you make time naman dun sa family mo? Sinasama ko hanggat kaya ko. Sinasama ko yung wife ko sa mga gigs. And then yung baby girl namin, si Irie, pag wala akong gig, kahit weekdays, namamasyal kami. Pinapasyal ko siya. So, ayan. Tapos pag walang gig ng Sunday, walang gig, spend talaga ng oras sa kanya. Tapos sa mga jam, mga tambay na random kasama yung TNG, sinasama ko sila dalawa. Para nababalance ko. Alam mo yun. Kailangan ko sila isama. Maganda rin yung partner ka na parang support dun sa kung anong gusto mong gawin. No? Sa passion mo ba? Sobra, men. Sobrang laking... Basta sobrang thankful din ako doon. Kasi may, kunyari kay Mira, si Mira. Na ganun siya. Na hindi lang niya ako mahal. Mahal din niya yung mga kabanda ko. Tas gets niya na mahal namin yung ginagawa namin. Yun. Importante yun. So minsan parang nanay nga namin siya minsan eh. Kasi kunyari tatambay TNG dito sa bahay, pagluluto niya kami. Ipagbe-bake niya kami ng tinapay o kaya gagawin niya kami ng something na parang kakainin namin ng TNG boys dito sa bahay. Siya yung mag-aasikaso. Alam mo yun, pagkasama siya yung taga-video ng mga set namin. Alam mo, napakahirap kaya mag-video ng set. Di ba, tol? Magdabag ka na kaganyan, nakataas yung kamay mo. Tapos, kailangan mo pang hanapan ng tamang angulo kasi baka natatakpan sila, ganyan, di ba? So, shout out kay Mira. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo, Mrs. Mario. Maraming salamat. Di ba? Yun. So, okay din. Okay din na may ganun. So, is there a particular song ba, bro, nga masasabi mo sa sarili mo na I wish I wrote that one? Ang dami pumasok sa isip ko. Hindi sa band eh. Ano? Kanta siya ni Kanye eh. Sino? Si Kanye? Si Kanye West. Kanye West. Ni Kanye West eh. Na yung kanta niya na Good Life, kanta niya na Close on Sunday, saka yung kanta niya na Through the Wire. Parang feeling ko kung ako sana yung nakasulat ng kanta na yun, mas nakaka-relate ako sa kanya ng sobra. Isa pa yun, ayun pala. Ayun din, na parang hindi ako nakikinig masyado ng maingay na banda talaga. Wala. Sa playlist ko, wala. Paano ka hanap ng mga inspirations mo kung sumusulat ka ng kanta? Sa hip-hop. Sa hip-hop? Doon ako kumukuha ng influences ko para magsulat ng kanta sa TNG. Kasi para sa akin, ang hip-hop, mga modern day storytellers sila eh. So sa banda kasi, parang nandun yung poetry sa banda eh. Di ba? Yung kunyari, mga lyrics ng Dispute, mga lyrics sila ng Envy, ganyan. Sobrang poetic nila, ang ganda eh. Pero naisip ko nung kung ipagko-combine ko yung element ng songwriting ng hip-hop, which is parang storytelling, tapos gagawin ko siyang dramatic at the same time. Pag pinag-combine ko yun, ayun yung kalalabasan niya kung paano yung sulat ng mga kanta sa TNG. So, ganun yung ginagawa ko. So, pero sa pinapakinggan, wala masyadong pinapakinggan na maingay ngayon. Ito naman, Tol, ano ba yung top 5 albums na naka-influence sa'yo? Sakto, sinagutan ko ito nung nakaraan eh. Parang may nakita akong feed sa Facebook nun eh. Oo, nakita ko yun. Oo. Take the Skies. Take to the Skies ba yun? Ng Enter Shikari. Sobrang na-addict ako sa Enter Shikari nung high school ako. Kasi, siya yung vocalista na sobrang energetic niya. Tapos ang dami niyang pinipindot. Hindi lang siya basta sumisigaw. Meron siya may mga turntable siya, may keyboard siya, may mga ano siya. Eh, nung time nga yun, dahil nga mahilig ako sa hip-hop, tapos narinig ko siya na parang may mga beats siyang ginagawa, tapos sumisigaw siya, no? So, isa yun sa mga pinaka paborito kong album. Ayun nga.
Yung sa Enter Shikari na yon. Tapos, yung pop-punk na banda ng Hit the Lights. Easy Core din yun, di ba? Oo, Easy Core din. Easy Core din sila. Na mas medyo light lang ng konti. Oo. Ayun, yung Skip School, Start Fights na album. Kumbaga, ayun naman, high school din ako nun eh. Parang magkakating ako ng... Hindi, di naman ako magkakating, pero magpapalate ako. Pag alis ko ng bahay, papatutugin ko na yung track 1 ng album na yon. Tapos may tatambayan akong tindahan, mag-yosi ako doon. Hanggat di natapos yung album, hindi ako papasok. Grabe! So, late na ako papasok. Kasi kailangan ko tapusin yung album. Kasi feeling ko, ewan ko, baka sa isip ko lang din. Dahil nga masyado makulit yung isip ko dati. Naisip ko, pag hindi ko natapos yung album, pangit yung mood ko buong araw sa school. Pero pag natapos ko yung album at pumasok ako sa school, kahit pinapagalitan ako, late ako, sobrang chill ko. Sobrang ganda ng mood ko. So, ganun lagi ginagawa ko dati. Kasi papakinggan ko siya. Natigil ko lang yun dahil nahuli na ako ng tatay ko na lagi ako nalilate sa school. So, ayun. Saan na ba isang album? Kay Chance the Rapper, yung Acid Drop. Acid Drop na album. Gusto ko yun. Friend, sa Nima, Anger Management, tsaka God. Yun yung mga pinaka-importanting album sa buhay ko. Sa Nima naman, bakit na sabi mo na? Kasi, minsan, pag tinatanong ko tong question na to, hindi nila sinasali yung mga albums na gawa nila. Parang na-curious lang ako kasi sinali mo yung album mo sa Nima at sa TNG. Kasi ano yun eh, yung album ng Nima, sobrang halaga niya sa akin kasi hanggang ngayon naalala ko kung paano namin siya ginapang eh. Ayun. Estudyante ka, ng pamasahe mo, sakto lang lagi eh. Na probinsyano ka. Diba? Taga Bulacan ka, taga probinsya ka. Na kailangan mo lumuwas ng Pasig. Pupunta ka pa ng Pasig para mag-record. Na, alam mo yun, na mga totoy kami, ganyan. Yung, kumbaga yung, kung paano namin siya binuo lang eh. Kung paano yung pagod, yung saya, na ginawa namin siya. So, para magiging unfair ako sa Anger Management tsaka sa God pag hindi ko sila sinama sa top 5 na paborito kong album. Yun. Parang masasaktan sila pag nalaman nila na hindi mo kami sinali. Alam mo yun? May magkasama tayo. So, alam mo yun? Kaya sinama ko sila. Tsaka, proud ako eh. Proud ako na nabuo naming kabanda ko sa TNG tsaka sila. Nabuo namin yung album na yun. Nang hindi ganun kadali. Na talagang mahirap siya gawin. Ay. Kaya sinama ko siya. Kasi deserve niyang malagay doon. Para sa akin. Blood, sweat, and tears naman yung kuwan eh. Puhunan mo doon sa mga kanta mo. So, yun. Di ba? So, Tol, malapit na tayo matapos. So, may gusto ka bang i-plug? Saan ka ba nila pwede ma-follow? Follow nyo na lang yung mga ng banda namin. Instagram, TNGXX. Tapos, sana you make me angry. Ayun lang din. At you make me angry. Sa Instagram. So, sa Facebook, spatan nyo lang din kami. Spotify. Kung gusto nyo rin na mapakinggan, spatan nyo rin. Sana pa ba? Shoutout sa mga kabanda ko sa Nima. Si A, si Tino, si DJ, si Father, si Jeff. Siya yung ang aming napakabait na manager, si Vargas, si Jeff Vargas. Love you guys. Shoutout din sa TNG, kala Bowie, kala Kim, kala JB, kala Egg, kala Mike. Ayan. Kita-kita tayo bukas. Kagabi nag-jam sila, di lang ako nakasama. Okay. Ayan, kita-kita tayo bukas, man. Alfie, maraming salamat, Tol. Salamat din, Tol, sa time. At sobrang salamat. Iba. Sana makadalaw kami ulit dyan, man. Kahit hindi tugtog, kahit pasal lang, di ba? Yun. Pwede naman. Kahit gala lang. Kasi di rin tayo nakapasal dyan eh. Kasi nga, yung flight niyo, diretso. Pagkatapos tugtog eh. Iniisip pa namin, no? After ng tugtog natin sa CDO, tutulog kami. Paggising natin, kakain tayo. Papasyal tayo. Hindi pala. So, ayun. Bawi kami sa susunod. Tsaka mas aaralin na namin kung paano mag-book ng tama. Ilang araw ba kayo dito sa CDO nun, Dol? Tatlong araw ba? Okay. 3 araw lang ata. 3 araw. Tapos punta din kayo ng Iligan kasi... Hindi, nag-stay na kami sa...
nagstay na kami sa CDO. Tapos, doon yung nakuha naming bahay. Tapos, parang nung kinagabihan, nag-van kami, punta ng Iligan, tumugtog. Tapos bumalik kami ng CDO. Tapos saka tumugtog sa CDO nung Ayan. Tama, 3 araw nga. 3 araw. Okay. Ayan. So, yun. So, ladies and gentlemen, Alden of TNG and Now You Make Me Angry, Tol. Salamat, Tol. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Alfie, man. Maraming shoutout sa inyo dyan, man. So, yun guys. Thank you for joining us for another episode dito sa Musical Local. Stay tuned naman for another episode next week dito din sa Musical Local Podcast. This has been Alfie and enjoy the rest of the weekend. God bless.